na ang ibig sabihin ay pato. Sa kanya ibinigay ni Jesus ang mga susi ng kaharian ng langit, na tanda ng kanyang kapangyarihang magbawal at magpahintulot sa mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pangangasiwa ng simbahan. Inilalarawan din siyang may kasamang tanda na tanda naman ng kanyang 3 ulit na pagtatwa kay Jesus noong gabi ng pagpakit. Ayon sa matandang paniniwala ng simbahan, si Apostol Pedro ang naging unang obispo ng Roma. Santa Maria ng Betania. Siya ang Maria na kapatid ni Marta at Lazaro. Nang minsang dumalaw si Jesus sa kanilang tahanan sa Betania, naupo siya sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo nito. Nakasaan sa mabuting balita na siya ang babaeng nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ni Jesus. Si Maria ng Betania ay halimbawa ng Kristiyanong pagninilay. Santa Marta. Si Marta ay kapatid ni Lazaro at Maria at ipinapalagay na panganay sa magkakapatid. Siya ang nangangasiwa sa kabahayan, kaya't lagi siyang abala sa paglilingkod kay Jesus sa tuwing dadalaw ito sa kanilang tahanan sa Betania. Nang si Lazaro ay mamatay, si Marta ang sumalubong kay Jesus nang dumating ito sa kanilang nayon at nagpahayag na, "Opo, Panginoon, nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Si Marta ay halimbawa ng matibay na pananampalataya at ng Kristiyanong paggawa. San Lazaro. Si San Lazaro ay kapatid ni Marta at Maria ng taga-Betania, isa sa mga pinakamatalik na kaibigan ni Jesus. Kaya't nang siya ay mamatay, si Jesus ay tumangis. Siya ay binuhay ng ating Panginoong Jesus. Santa Veronica. Mga apostol. Veronica. Ayon sa tradisyon, may isang babaeng nagpunas ng kanyang pirang sa dugoang mukha ni Jesus habang pasan nito ang krus patungong Golgota. At ang larawan ng mukha ng Panginoon ay hinalang nalapat sa pirang. Ang salitang Veronica ay hinango sa dalawang salitang Latin na vera icona, na ang ibig sabihin ay tunay na larawan at tumutukoy sa larawan ng mukha ni Jesus na nalapat sa biro. Ito na yung mga kabrad ni Daddy. Oh, yan na.
maganda. Pieta. Yes. Matapos na si Jesus ay mamatay at ibaba sa krus, siya ay inhiga sa kandungan ng kanyang ina, ang mahal na Birhen Maria. Ang katawang mahal ni Jesus ay wala ng buhay, isa ng malamig na bangkay. Di masukat na kalungkutan ang nararamdaman ng mahal na Birhen Maria habang lalong-kalungan sa kanyang kandungan ang malamig na bangkay ng ating Panginoon.